Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kahit gaano kalalim ang sugat ng isang ibon, huwag mo lang tatanggalin ang kanyang mga pakpak, kaya pa niyang mabuhay. Tanggalin mo sa tao ang kanyang pangarap at siya ay mamamatay. Remove a person's dreams and he will die. Alam niyo, araw-araw ay araw-araw na pamimili. You have to choose what to do. Kaya kung minsan, pag parehong mahalaga sa'yo, naiipit ka, ang tawag doon, dilema. Hindi delima, ha? Delima. Senator yun. Delima yun. Ito, DI muna, hindi DE, DI. Dilema. Ang topic natin ngayong gabi ay Dreamer's Dilemma. Dreamer apostrophe S. Ang kabataan kasi, lalo-lalo na kayo mga SYP, lagi ko itong sinasabi, kayo yung nasa critical stage ng buhay. Kasi karamihan sa inyo mga dreamers. May mga pangarap, may mga gustong i-adventure, na kung minsan kung hindi ka magagabayan, ang feeling mo successful ka na kahit wala ka pa napatutunayan. So, kaya tawag doon Dreamer's Dilemma. Ang Dreamer's Dilemma, yung bang gusto mo magtagumpay. Marami kang gustong marating, marami kang gustong patunayan. Pero kung minsan, lalo na kung palabasa ka ng mga books, palapanood ka ng mga inspirational na mga movie, akala mo tuloy ikaw yung naging successful doon sa movie. Ngayon, sa binasa mo naman, akala mo ikaw rin yung naging matagumpay na base sa nabasa mo. Kaya minsan na feeling mo ikaw yung matagumpay kahit hindi naman talaga ikaw yun. Doon nagkakaroon ng problema ang mga kabataan na katulad niyo, mga mapangarapin. Kasi may mga choices kayo na kumisan ay hindi natin napapansin ang dulo kung ano magiging outcome. Kaya pag-usapan natin dito ay Dreamer's Dilemma. Yung bang naiipit ka sa mga situation na minsan hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawing hakbang, ano ang dapat mong gawing tamang desisyon. Sa Bible, si Paul ay may binanggit sa Philippians chapter 3. So if you have your Bibles, samahan niyo ako sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 16. Sabi ng Bible, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us then who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make it clear to you. Only let us live up to what we have already attained. So dito ang sinasabi ni Paul, nung siya ay nakulong, ay pinaliwanag niya na marami siyang mga nagawa na para kay Lord, pero sinabi niya rin na hindi dahil sa nakamtan ko na ang lahat ng ito. Imagine, si Paul ay meron siyang first-hand encounter kay Lord sa book of Acts chapter 9. At ang sabi ng Bible ay ginamit siya ng Panginoon bilang apostol at nangaral ng Ebanghelyo. At kung titingnan niyo yung Bible na hawak natin, more than half of the New Testament ay ang sumulat si Apostle Paul. So kung titingnan mo siya sa ngayon, napaka-successful na niya bilang Christian, bilang isang leader, bilang isang worker. Pero ang sabi niya, not that I have already attained. Kay Paul mo mababasa yung sinabi niya na all by His grace. Sa kanya kaling salitang yun. Kaya lang gusto kong tingnan niyo rito, at the end of the day ng inyong buhay, natin lahat, hindi pwedeng wala ka talagang pangarap. Kaya ako binabanggit kanina yon. Alisin mo sa tao yung pangarap at hindi siya magtatagumpay. Alisin mo. Tapos, that person will die kapag siya ay walang pangarap. Nag-experiment yung scientist. Yung isang daga nilagay niya sa madilim na kwarto na wala man lang kahit anong liwanag sa bintala, madilim na madilim. Nilagay niya sa plastic container. Alam niyo yung plastic container na binibili natin pagka iinom tayo ng mineral water, yung kulay blue. Alam niyo yan? Inilagay niya doon sa loob nun.
Tapos, wala siyang makitang liwanag. Yung daga na yun, wala pang 2 oras, so binalikan niya, patay na. So, ang nangyari ngayon, wala pang 2 oras, patay na, nag-eksperimento siya uli. Ganun uli, another daga. Inilagay niya uli doon sa container na yan. Pero this time, binuksan niya yung bintana ng kapraso. So meron ngayong sinag magmula sa bintana na tumatama doon sa container ng daga. Alam niyo, 12 hours bago namatay yung daga. Why? Because hope can strengthen a person. Ang pag-asa ay nagbibigay ng kalakasan sa isang tao. Humahaba ang kanyang buhay kapag meron siyang pag-asa. Dito kasi sa pinag-uusapan natin, sabi ni Paul ay ang bawat Kristiyano dapat maintindihan niya itong number 1. Ang sabi niya, not that I have already attained, sabi ni Paul. Ulitin natin yung binasa niya, ha? Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Hindi dahil siya narating ko na ang aking layunin. Sabi niya, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Kundi nagpapatuloy ako ayon sa pagkatawag sa akin ng Panginoon. Ang unang-una na dapat talaga tayo bilang Kristiyano o sabihin natin na isang nagtatrabahong Kristiyano ay dapat ikaw ay goal-oriented. That's number 1. A person must be goal-oriented. Kung ikaw ay tao na pamilyado, goal-oriented ka rin, pero check number 1 na ba na iyong inspirasyon dyan, pamilya. Siyempre, inisip mo, pagkain ng pamilya mo, paano may po-provide ang pangailangan ng pamilya mo. Pero sa katulad ninyo na single young professional, dapat 2 bagay makita nyo rito, katulad ng sinabi ni Paul, not that I have already attained. Kumbaga, hindi siya narating ko na. Ito yung tinatawag natin na personal goal. Under nung goal-oriented, sa ilalim nun, dapat may personal goal. What are your goals? What are your plans? Dapat meron ka nun eh. Hindi pwede yung tatapusin mo na naman ng 2024 ng wala. Wala na namang nangyari. Hindi pa pwede ganun. Kailangan there must be something na may mangyayari o nangyari sa iyo. So yun yung tinatawag natin na goal-oriented ka dapat. Dapat this year, mas lumaki na yung savings ko. Kaya dapat this year, kasi ngayon 6 pa lang ang suitor ko. Kailangan 12 na dapat ang suitors ko bago matapos ang year na to. Kahit man lang sa suitors, madagdagan ka. No, I'm just kidding. Ang sinasabi ko lang dito is, goal-oriented, what are your goals? Kumusta ang buhay mo? Kasi si Paul, tinan nyo ha, nasa loob ng kulungan pa rin ha. Kumbaga, the place where you are should not dictate your direction in life. Ulitin ko ha, the place where you are should not dictate your direction in life. He was inside the jail and yet he was still dreaming. Hindi nawawala ang pangarap niya. Ito yung sasabi kong personal goal. Ang gusto niya ay may pagpatuloy yung panawagan sa kanya ng Panginoon at magawa niya yung nais ni Lord. So nga sa sinasabi kong dapat goal-oriented tayo, sa ilalim nun yung tinatawag kong personal goal at yung susunod na ilalim nun, hindi lang personal goal, kundi yung ministerial goal. What are your goals as a leader, as a worker ng church? Ano ba ang goal mo? Tandaan nyo we do not exist to do our own thing. Dapat kingdom investor. What are you investing for the kingdom? Iangat ko ng konti yung t-shirt to ha. Ito kingdom investor. Dapat kingdom investor ka, nag-i-invest ka sa langit. Ang point ko lang is this. A Christian should be goal-oriented. At pagiging goal-oriented mo, sa ilalim nun, may tinatawag na personal goal. What do I want to accomplish? Tandaan nyo, we are now in the middle of 2024. And what are your goals in life? How are they? Kumusta sila? Are the things that you're doing now making you nearer to your goals? Yung mga bagay ba na ginagawa mo ngayon ay naglalapit ba sa iyong layunin? So, dito sabi ni Paul, not that they have already obtained. Sabi niya, ano ang kanyang pinakananais? Pag binasa niyo yung verse, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Meron siyang wino-work out na goal. What about you? What are you working out on? Ano yung iyong goal in life? Dapat goal-oriented ka. Number 1, personal goal. And number 2, ministerial goal. Magawa ko naman yung pinagagawa sa akin ni Lord ayon sa pagkatawag niya sa akin. Ito yung bilang isang worker ng church, bilang isang leader,
Nagagawa ko ba yung pinagagawa sa akin ni Lord? Ito ba ay na-maximize ba? Yung ba pinagagawa sa akin ni Lord ay siya ko ba talagang nagagawa? So, dito yung tinatawag natin na personal goal at ministerial goal. So, you evaluate. Since lahat naman tayo mga worker, mag-evaluate tayo. Kumusta ang aking ministerial goal? Ako ba ay hanggang dito na lang ba habang panahon? O meron bang gusto ipagawa sa akin si Lord? Hindi ko lang magawa pa. O ako ba ay gumagalaw ayon sa ministeryo na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Kasi may ministerial goal eh. Kailangan mag-excel ka. Lalo kang humunda pa. Lalo ka pang humusay pa. Lalo ka pang mas marami pang magpagawa para kay Lord. So yung tatawag natin na goal-oriented. Si Paul, tandaan nyo was inside the jail na sinulat niya ang Philippians. Pero tingnan nyo, nasa loob ng kulungan, pero nangangarap pa rin ang ating kapatid na ito. Why? Because the place where you are should not dictate the direction of your life. Yung lugar na kinalalagyan mo ay hindi pwede magdikta sa yung direksyon ng buhay. Number 2, basahin naman natin yung verse 13. Sabi ng verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing narating ko na ang aking pinakapangarap, but one thing I do. Tingnan nyo but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ano yung number 2? Dapat hindi ka lang goal-oriented, ikaw dapat ay action-oriented. Action-oriented. Ano ba yun? Yes, you have a goal. Pero sinabi ng Bible, one thing I do. Ano yung sabi niya rito? One thing I do, meron ako isang bagay na ginagawa. Isabihin, he's doing something. Kumusta ka? What are you doing? Anong ginagawa mo? Tandaan niyo dito, sabi niya, but one thing I do, forgetting what is behind. May mga bagay na kailangan ng kalimutan sa nakaraan. There are things you need to give up in the past because those things that needed to be given up, na part ng yung past, will become a barrier, magiging sagabal to continue your future. May mga bagay kasi na may mga bagahe na buhat-buhat tayo na hindi naman makakatulong pa para sa ating kinabukasan. There are things that you need to leave behind. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, may ginagawa. Ano nga? Sabi ko sa iyo, ano yung one thing I do niya? Dapat action man ka, dapat action-oriented ka. Hindi pwede yung, I'm dreaming of something and then you keep on sleeping. Hindi pwede ganun. I want to finish this course, kung nag-aaral ka, I want to know this kind of skill, pero you keep on sleeping. Ano mangyayari? Sabi niya, one thing I do, he's doing something. Pagka gusto mong matulog, teka muna. Baka naman kailangan extend ko ito, maya-maya na, gawin ko muna dapat kong gawin. Hindi ko muna ito pipikit. Baka pwede may gawin muna ako. Hindi. Tayo masyado tayong mapagbigay sa mga mata natin. Lagi natin binibigay yung hilig. Well, kung may insomnia ka, kailangan talaga yun. Kung wala kang insomnia, yung pagkakailangan mo ito, makakatulog ka naman, pwede. Pero kung may insomnia ka, yung pag nakakarandong ka ng tulog, kailangan mo na itulog kasi ang hirap nun eh. Hindi basta-basta dumadating yung antok. Kaya lang gusto ko sabihin dito, hindi ka lang dapat goal-oriented, dapat action-oriented ka rin. Dapat action-oriented ka. One thing I do. Ngayon, tingnan nyo ano yung action niya? Ang action niya, leaving what is behind. Grabe Pag in-invite mo yung nakaraan mo, para sa kasalukuyan, para sa present journey, they will become your future barriers. Yun. Ang sinasabi niya, may mga bagay na kailangan bitawan sa nakaraan. You cannot always live with your past. Sometimes nga lang tayo hindi kasi natin tumututunan. Lalo-lalo na if we were used to that. If we were used to that, people change. Ang mga tao nagbabago. Kahit gano'n mo yung ka-best friend, kahit gano'n mo yung ka-close friend, people change paglipas ng mga panahon. Nothing is permanent. Nothing is permanent. Baka mga kaibigan natin, very close natin, pero wala kang magawa nung naisipan niya mag-abroad. Kasi nga, para sa pamilya, talagang nung ikaw ang piliin niya, mag-a-abroad siya para sa pamilya niya. Gusto mo, dito lang kayo sa Pilipinas. Siyempre, meron siya i-consider yung kanyang mahal sa buhay. So, may mga bagay talaga na you have to give up. You have to give up your past. You cannot really forget your past.
but you cannot dwell on your past. Sabi niya dito, leaving what is behind. May mga bagay na kailangang iwanan sa nakaraan. Natin, we bring them in our present journey until they become your future barriers. Nagiging panghinaharap na problema. Kaya dito sabi ni Paul, one thing I do. Tignan nyo ha, yung one thing I do niya may kinalaman sa nakaraan. Leave your past. Iba ang panawagan sa ni Lord. Ipagpatuloy mo kung anong buhay meron ka ngayon. Na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, ipagpatuloy mo yung panawagan sa ni Lord, ano pinagagawa niya sa iyo. Huwag kang lilingkod sa nakaraan. Tandaan niyo to ha, there is no future in your past. There is no future in your past. Walang kinabukasan sa iyong nakaraan. We can only have these learnings, but your past will never give you a brighter future. Pansinin nyo ha, yung two parts ng one thing I do niya. Tingnan nyo yung verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, tingnan nyo ha, forgetting what is behind. Kasi nga, he's moving on. Si Paul was moving on. Nasa loob ng kulungan niya na, may bibigat pa ba sa sitwasyon niya kaya sa sitwasyon natin? He's moving on. Forgetting what is behind. Pero anong ginawa niya? Tumihinga ba? Tumihinga? Nabalaho ba siya? Nag-stay ba siya sa lugar? Hindi. And is training toward what is ahead. See? I have to leave what is past to move ahead according to what is God's plan for me. So, may mga bagay, may mga tao, may mga pangyayari na kailangan mo na kalimutan. They are just part of your past. Don't keep inviting them from your past because that will destroy you and it makes you slower in reaching out your future. So, ulitin uli, ito yung dreamer's dilemma. Kung minsan dumadating ka sa point na dilemma eh. Sabi nga natin, ang dilemma, ibig sabihin ng dilemma, making a difficult choice between two alternatives. Ibig sabihin yung naiipit na si sitwasyon, pareho mahalaga sa'yo, pero kailangan mo iwanan ang nakaraan at magpatuloy ka ayon sa panawagan ni Lord. Kailangan dapat tama ang decision natin doon. We have to forget what is past and let's continue what is ahead ayon sa panawagan sa amin ni Lord para sa kanyang plano sa buhay mo. Okay, number 3. Ang pinag-usapan natin ha, dreamer's dilemma. Number 1, dapat tayo ay goal-oriented just like Paul. And number 2, dapat hindi puro tulog. Hindi puro tulog, action-oriented. Verse 14, saan ba mapupunta ang pagpapagal na ito? Ano yung plano ni Paul sa 14? I press on toward the goal. Hindi mawala yung goal ha. I press on toward the goal. Sabi niya, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kumbaga, hindi suntok sa buwan yung kanyang pagpapatuloy. May maganda siyang ini-expect na resulta. May maganda siyang nakikitang pwede maging bunga ng kanyang pagpapatuloy. Sabi natin, una, goal-oriented. Number 2, action-oriented. May mapapala ba ito? Yes, to win the prize. Ano yung prize niya? Yung makapiling ko si Lord sa kanyang kinalalagyan sa kalangitan. To win the prize. Ano yun? Ito yung pangatlo. Dapat result-oriented tayo. Result-oriented. Dapat tayo as a Christian, alam mo ang resulta na yung pinaggagawa. Ito ba pinaggagawa ko ay papuntang langit, makakarating sa langit? Magbubunga ba ito ng kapakinabangan sa kalangitan? Result-oriented. Dapat tayo ay result-oriented. Ang alinaw-linaw kay Paul, sabi niya, result-oriented siya, pero ang sinabi niya, kung tingnan nyo, ang kanyang goal is to win the prize. Ano yung prize na yon? To be with Jesus. That is the ultimate goal for the Christian. Yan ang ultimate goal ng Kristiyano. Yung tayo makapaglingkod sa Panginoon at magpangita tayo ng Panginoon sa huling araw. Hindi lang tayo basta lang na nandirito ngayon, tayo ay naglilingkod sa Kanya habang nagsisipagtrabaho kayo. Hindi, may dulo ito. Itong pagpapagal na to, ang dulo nito is to be with the Lord, to win the prize. Tandaan nyo ha, hey, makinig kayo mabuti. You're not a loser. You were not called by the Lord to lose. Pakinggan siya sabi ko ha, kasi si Paul, nasa loob na ng kulungan, pero ang dream, to win the prize. Grabe. Kumusta ka? Anong kulungan kinalalagyan mo ngayon na halos diktahan ka ng paligid mo na parang ayoko na. Talo na ako. Hindi na ako magpapatuloy. Hindi.
Ang sabi ni Paul, to win the prize. In other words, you are a winner. Winner ka, tol. Kim, winner ka. Si Kai, winner ka. O, ganun din si Ranchi, ha? Tsaka si Tim Dison. Lahat tayo dito, mga winner. Kasi nga ang objective dito is to win the prize. So tandaan niyo, we are here sa lupa. Hanggat ginagawa mo yung pinagagawa ni Lord, you are assured of winning. Hanggat ginagawa mo yung mga pinagagawa ni Lord, hanggat naman nasa lupa ka, you are assured of winning. You will be victorious. Actually, you already become triumphant when Jesus died at the cross. Sabagat binigay niya ang buhay niya para sa atin. So sinasabi ko lang dito, you are not a loser. Ang kanyang pinakikipaglaban dito, sabi ng Bible, ay yung dumating yung panahon na yung aking pagpapagal, yung aking pagtitiis, ang resulta nito ay is to be with the Lord. Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize. To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mga tol, biyaheng langit to. Mga biyaheng langit tayo. At yung biyaheng langit na yun, magtatapos yun sa piling ni Lord. Hindi tayo pwedeng maligwak. Hindi nga pwedeng mawala. Ang laban na to hanggang dulo. Kaya you are a winner. Ano man ang sitwasyon na pinagkakaabalahan mo ngayon, nahihirapan ka, iniintindi mo talaga na parang masyado kang bother. Ngayon pala sinasabi ko sa iyo, you're a winner. Huy! Winner ka! Huy! Huy, Ranchi! Winner ka! Amen, Lahat tayo amen. winner. Lahat tayo winner. Oy, Kim! Winner ka, Kim. Winner. Po. Winner ka! Yes po. Wag niyong iisipin na kayo mga talunan kahit ano yung hirap na sitwasyon natin. Bagay sa Bible sa kalagay, ang purpose ng pagsunod ni Paul is to win the prize. And that is to be with the Lord Jesus Christ. Ngayon, ito naman ha, paano kung hindi ganito mag-iisip mo? Naku, alam niyo mo may warning si Lord? Kung ang tingin mo loser ka, ang tingin mo hindi ka magtatagumpay, ang tingin mo ay hindi kailanman na magiging maayos yata yung future ko, parang ang gulo-gulo. Hindi na yata magiging maayos. Parang duda ka sa yung future. O ito sabi ng Bible, ikaw na nagdududa. Verse 15, all of us then who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make it clear to you. Kayong mga matatay na sa pananampalataya, dapat ganito kayo mag-isip. Pero kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ipauunawa yan sa iyo ni Lord. Kaya kung ngayong gabi, hindi ganyan ang paniniwala mo na you are a winner, ipauunawa sa iyo ni Lord. Dapat yung pinag-uusapan natin na ito, goal-oriented ka, action-oriented ka, at saka result-oriented. Kung ngayong gabi hindi ganyan ang pag-iisip mo, pauunawa yan sa iyo ni Lord. Ipauunawa yan sa iyo ni Lord. Resulta dapat ng lahat ng ipagpapagal si Jesus to win the prize. Ibig sabihin, paano ba nananalo? Pinakikipaglaban yan. Kahit minsan parang galit ka doon sa kasama mo na runner, pero ang iniisip mo, kailangan mo mag-win, wala akong pakialam sa kanya, basta ako magpapatuloy ko yung pagtakbo ko para mag-win ako. Minsan ka doon sa church, na kinaiinisan ka sa church, masama loob mo kay brother, kay sister, masama loob mo kay pastor. Okay lang, hindi naman sila ang dahilan, kaya ako nasa church, sabi kay Lord, to win the prize. Si Lord ang dahilan. Kaya dapat magpatuloy ako. Ngayon, kung hindi ganito mag-iisip ko, pauunawa ito ni Lord. Kaya dapat talaga napakalinaw na ang layunin natin dito sa lupa ay malinaw na si Lord ang pinakadahilan. Tandaan nyo ha, you're not a loser, you are a winner. Ngayon, ang conclusion natin nasa verse 15 din. God will make it clear to you. So yun ang conclusion natin. God will make it clear to you. Bakit ko ginawa conclusion yan? Para maintindihan mo na ako pala habang naglilingkod dito sa lupa, dapat pala goal-oriented ako. Ano ba lang napapala ko sa pinagagawa ko doon? O baka may mga ginagawa ko, hindi naman talaga pinagagawa ni Lord. Dapat goal-oriented. Andun sa goal-oriented, personal goal and ministerial goal. Pang personal at saka yung pang ministry na nais magawa ni Lord sa akin. And number 2, action. May pangarap ka nga, pero wala ka namang ginagawa. Sabi ni Paul, one thing I do. May ginagawa. One thing I do. May ginagawa. And number 3, result-oriented. Ang dulo ng lahat ng ito, si Jesus. Makasama ako sa kalangitan, sa piling niya. Amen. Ngayon, kung hindi ganyan ang pag-iisip ko, God will make it clear to me. Paliliwanag yan sa akin, Lord. Amazing grace.